Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added unto you. Magandang buhay mga katayats, welcome back sa ating channel. Meron tayong natanggap dito na napakagandang man-made na triangle marker ng Yamashita Treasures. Ayan o, ang gandang-ganda ng pagkaukit. Talagang gawa sa tools. Okay, at maya-maya atin ito i-analyze. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo. Alright, shoutout tayo kay Mr. Tats, kay Idilberto Umbak, shoutout kay Rumel Duruha, kay Nicanor Angel, shoutout din kay Alex Bansena, kay Rico Mausisa, kay Mart TV, Peps Gilmar, kay Joselito Kahadi, Benjamin Barcelona, shoutout kay Gina Baktalan, kay Jeffer Makeran, Raul Riquillo, kay Mala Kanting Channel, Rex Alipo, shoutout kay King Galawan, user WP5, Jomar Francia, Tindo Abing, Gwenhana Lumayno, Romel Lisorgon, and lastly shoutout tayo kina Tomasito Kaasi Barbers, 267, Babson Labilon, Pugs 21, user 0v7, Edgardo Kabusura, at kay Ludovico Andrade Jr., kay Sir 196, Richard Rubio, at kay Bukidnon TH, at sa hindi mga nabanggit na pangalan, shout out sa lahat tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, welcome back. Ito ang pinadala sa atin na legit marker for small deposit, quick deposit. Sometimes sinatawag na mga sucker deposit. Okay, yung sinuksok lamang. Mga maliliit lang to na mga deposito, pero sa halaga ngayon yan ay milyon-milyon na. Okay, ito'y napaka-legit na triangle, man-made talaga ito. Kung nakita niyo ito kanina sa video, ay engraved siya, man-made, at meron siyang mga guhit. This can be distances. Okay, so merong 4 na guhit. At dito sa unahan, meron ka, ano kaya ito? Baka bato ito na nakalublob sa tubig. Merong treasure on the spot to. Kaya meron tayong dalawang ano dito mga katiyats, digging spot. Isa ang medyo malayo, isa ang nasa gilid niya. Okay, ngayon napakaraming kahulugan ng triangle, lalo na ang triangle kapag equal side na nagaganyan. Marami siyang kahulugan. Una, ang mga kanto niyan ay mga pointer for separated treasure. Okay, kaya check nyo ang mga dulo, ang mga kanto ng inyong equilateral, yung parehong sukat ang mga gilid. So ang tatlong dulo niyan ay nagtuturo ng mga digging spot. Kaya sa bawat kanto ay pwede kayong mag-test dig dyan ng 357 formula. Okay, 357 din doon sa kanan, sa itaas, sa kaliwa. Okay, at sa triangle na yan, ganito rin na triangle, equilateral, ay pwede rin na, lalo na kapag engrave ito na malalim siya, lalo na kapag may dot sa gitna, ang ibig sabihin ay sintro, or sintro meaning sa baba niyan ng bato kung saan nakamarka ito, nasa under the rock. Okay, kaya lahat ang mga triangle ay iba-iba talaga ang kahulugan niyan, depende sa nagbaon. Sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, ang triangle ay iba-iba ang kahulugan. Okay, meron ding kahulugan dito sa amin, triangle na equal sides ay nagsasabi din na isa sa tatlong bato, kasi ang mga pinopoint niyan ay mga bato. Ngayon malaman nyo kung marker talaga ang triangle nyo, kasi pagpuntahan nyo ang mga unahan niyan, ang mga dulo ng triangle, ang mga matulis niyan na pointer, tingnan nyo sa unahan 7 to
20 meters ay meron kayong makikitang mga malalaking bato na nakasintro sa kanyang mga matulis na kanto. Okay, kaya sa halimbawa may 3 bato dito na nakaganyan. So isa sa mga bato na yan ang merong laman. Ngayon, ang alam nyo kung saan na bato doon sa 3 bato, paano ba malaman? Of course, siyasatin nyo naman uli ang mga bato na tinuturo ng triangle. Kung alin ng mga bato ang may marka ng deposito. Okay, at doon, halimbawa, ito na bato ang nagitaan nyo ng mga signs. Katulad ng kin, nakaganyan, nakatayo na arrow. Litra na V, binaliktad, ganyan. Kahit A na binaliktad, arrow downward pa rin yan. Half arrow na ganyan, or even arrow na ganyan. Yan ay mga signs na doon na bato dapat magukay. So example, dito na magukay na bato kasi ang bato na ito ay may mga marka. Okay, ngayon puntahan natin itong kahulugan ng sign na ito na triangle. Ang triangle na ito ay mahaba itong isang side niya. Saan ba dyan ang mahaba? Ito yung mahaba, oh. Ito na dulo ang mahaba. So therefore, malayo yan. Ito kasi ay mga ano ito. Ang tinuturo niyan ay medyo malayo yan doon sa kabilang, hindi sa tubig, doon sa kabilang sapa. Halimbawa, ito ay creek. Of course, sa unahan yan ay may lupa. Doon hanapin ang countersign ng isang bato na malaki na tinuturo nito. Okay, ito, merong given dito, pwedeng 4 meters, pinakamalapit. Pwede rin 5 meters ang bawat isa niyan. Ayan, kaya kung 5 meters ang bawat isa, merong 20 meters. Kung mahaba yan na, na linya, pwedeng 10 metro ang bawat isa. So, merong pinakamalayo na i-search nyo sa unahan ay mag-range siya, range to 4 to 40 meters. So, umpisa ng paghanap niyan ay sa 4. At kung wala, papunta kayo doon sa pinakamalayo na 40 meters. Ito yan. Okay, ang mga countersign, pinakamalayo, basta't mga small deposit, ay hindi yan naabot ng 100 meters. Kung mga Imperial Treasure Site na yan, naabot yan ng mga 200 meters ang layo ng mga countersign. Kasi nasa mapa yan, nakadetalye sa mapa kung anong direksyon, anong layo. Kaya kapag Imperial Site ay malalayo ang mga distansya ng pagkabaon para hindi ma-recover lahat. Pero kapag ganitong mga quick deposit na tinatawag din natin na Yamashita Treasures, kapag kaya nga sinasabi na quick kasi madali lang hanapin, malapit lang, mababaw lang. Kaya yan ang kanyang kahulugan. Ngayon, pangalawa nito, mga ka-TH, pangalawa na digging spot, kasi pumunta na tayo dito, yan, nag-search tayo sa unahan ng 4 to 40 meters. Okay, kapag may makita doon na countersign na bato, malaki, may marka, may mga marka na nagsasabi ng mga down under, katulad ng bilog na may dot, square na may dot, square na may X, ganyan, lahat yan ay treasure under. At itong katol, ganyan, nakapulupot parang ahas, treasure under ang mga yan. Okay, so ito yung ating number 1 napuntahan. Pangalawa ay itong nakita ko rito, ito. Kung bato yan na medyo bilog na ganyan at may hole sa gitna, treasure under yan. Treasure in the center, treasure under sa kanya, sa bato na ito. Okay, puntahan natin ang iba pang ito, marker. Ito man-made to na pagkabutas. Oh.
Parang triangle siya, pero parang triangle, parang V tapos pinaloob siya sa bilog or square ba yan? Pwede ring square ito, pinaloob yung V. Okay, kaya sabihin natin na ano yan, ganyan, parang bilog, pero may V siya sa gitna. Meron pa pala dito. Ayan, so ano bang tinuturo niyan? Tinuturo niyan ay ito lang. Dito V is 5, so pwedeng 5 meters dito. Ngayon ito yung una, so 5 meters papunta sa harap ng sign. Ngayon tingnan niyo muna ang bato na yan, baka gumugulong na yan. Kung hindi pa yan gumulong, kung saan nyo nakuha yan, baka pinagulong nyo yan. Sundan nyo kung saan nakaharap ito. At ito, nagturo siya ng ito sa baba. Kaya dalawa ang paghanap. 5 meters ang una kung saan nakaharap itong V na may bilog. Pangalawa ay under mismo sa kanya dito sa baba, dahil narito yung isa pang V. Ngayon dito nakita ko may hukay kayo dyan, baka galing dyan yung bato na yan. Kaya tingnan nyo, ibalik nyo ang bato, tingnan nyo kung saan nakaturo itong V, kung saan niya nakaharap, doon nyo hanapin. Okay, 5 meters. At pangalawa ay 0 sa kanyang baba, sa baba ng bato kung saan nakalagay yan. Okay, so meron na kayong mga nakuhang botelya. Yung brown na yan ay pwedeng Japanese bottle yan. Itong puti ay pwedeng atin lang to, kasi ang Japanese bottle ay medyo may pagka light green ang kanilang kulay puti na bote. Ito naman tong brown ay pwedeng sa kanila ito. Kaya tingnan nyo kung anong mga marka dyan, baka San Miguel Beer yan. Kung walang marka, ibig sabihin Japanese bottle. Kaya meron pang mga kasama yan. Itong nakuha nyo, kapag maraming ganyan, sa ibabaw kasi ito ng lupa, makikita yung ganyang na mga bato. Kung makita nyo itong dito, ganyan yan ng mga bato, mga kasama yan. Ganyan talaga ang bato sa ibabaw ng creek, makinis, mabilog, hindi sharp edges. Ngayon kung nakita nyo to sa 2 meters, itong klaseng bato na yan, sa 2 meters hindi makinis ang mga bato. Ang mga bato ay sharp ang edges, kasi nabiyak nyo yun sa paghukay. Ngayon kung makakuha kayo ng ganyan sa 2 meters, ibig sabihin backfill na mga bato yan, galing yan sa creek at tinabon doon sa hukay. Okay, kaya ito, kung sa ibabaw nyo lang ito nakuha, well, ganyan talaga ang ibabaw ng creek. Maraming bato na maraming patterns. Pero kung nakuha nyo nga, sasabi ko sa 2 meters or more, 2 meters deep or more, kung nakuha nyo yan, ito yung creek. Kung dito nyo yan nakuha, sa 2 meters malalim na, ibig sabihin pwedeng backfill. Okay, pero kung dito kayo maghukay sa creek, ay malabo na makuha nyo dyan, kasi tubig yan. Kaya ang hanapin itong 5, yung V na yan. Ang V ay 5 yan, ito. Kaya yan ang sundan kung saan ang harap nyan, kasi nakatayo ito, ibig sabihin dito ang punteriya niya. Okay, itong isa nag-follow up, dito ang turo niya sa baba mismo ng bato. Okay, kaya kung dito nyo nakuha yung bato na yan, sa banda dito, kasi merong malalim dyan na portion, dyan kayo mag-umpisa pag-analyze kung saan nakaharap yan. At meron lang pala ako idagdag mga katiyats. Ito ngayon ko lang to napansin sa video. Triangle yan, man-made, nakaukit. At meron pala siyang malalim na butas ito. At nasa gitna siya ng isang circle. So para siyang trompa.
nakaganyan yan. Kung side view ay ganyan yan. And then may butas siya, nakaganyan. So ito yung bato. Ngayon ang trompa ay kung saan nakaharap yan, doon yan. Kaya kanina sabi natin na may bato sa gilid na may butas din. So baka doon nga yung gilid lang niya kasi nandito yung trompa marker. Ito. At merong bato sa kanyang baba na may butas din ang ibabaw na medyo bilog. Yun kung bato yun kasi nakalublob yun sa tubig at medyo hindi klaro ang pagtingin natin. At kung hindi ito trompa, ito pwedeng 5 meters din yan ang value. Kaya pwedeng yan ang supporting dito sa kanya na 5 meters kung saan nakaturo. Pwedeng ito rin. Pero kung yan ay trompa marker, nasa baba lang niya sa dito na portion. Okay, kaya maganda, legit talaga yung sign na yan for small deposit. Basta't magbaon ng hapon, karamihan ay dumidistansya talaga sila. Pinakamagandang distansya ay 5. Adjustment ay 7 and 3. Kaya 5 ang unahin, and then pag wala, diyan na kayo mag-adjust. Paatras 3 meters at advance 7 meters. Kaya nagiging 357 formula. Pero ang 5 yan ang pinakauna. Adjustment na lamang itong dalawa. Okay, so yan lang mga katiyats. Sucker deposit, small deposit, giveaway. Yan ang tawag sa ganyan ng mga sign. Okay, ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat.